At eto na nga mga kababayan, Master Judea na naman nagbabalik at sa video na ito pag-uusapan natin at papanoorin natin kung paano napahiya ang mga mainstream media sa pagdating ni Kitty Duterte at ni Ma'am Hanilet Avancenia diyan sa Netherlands sa The Hague mga kababayan para bisitahin si Pangulong Duterte. At ano pa nga ba ang ibang sadya nila? Susunduin na ba nila si Pangulong Duterte at iuuwi na sa Pilipinas? Dahil ang sabi ng isang abogado niya, mga kababayan, ay bakit hindi iuuwi sa Pilipinas si Pangulong Duterte? Taga-diyan siya. At illegal na dinala dito sa Netherlands si Pangulong Duterte. So pag illegal na dinala, ibig sabihin, mga kababayan, questionable. Pupwede siyang iuwi sa ating bansa. Pag-uusapan po natin yan pagkatapos. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre mga kababayan, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyo lahat. Huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Huwag natin kakalimutan yan mga kababayan at malaking tulong sa ating channel po yan. At syempre, pag-usapan na po natin ito. Ma'am Hanilet Avancenia at Kitty Duterte, nandiyan na po yan sa Netherlands. Kani-kanina lang dumating po yan para bisitahin si Pangulong Duterte. Pero ang tanong, makakauwi ba si Pangulong Duterte sa Pilipinas? Yan po ay ilan sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero ngayon, unahin muna natin itong pagiging pagsunod-sunod ng mga media dito sa mag-ina, mga kababayan, na talaga namang dineded ba nila at parang halos araw na ayaw na ata nilang makita o makausap itong mga mainstream media na ito na tinaguri ang biased ng Pilipinas, di ba? Na dapat sila ang nagpapalaganap ng katotohanan, sila ang nagiging tulay ng impormasyon sa mga kaganapan sa ating lipunan patungo sa ating mga kababayan. Pero, sa kanila pa nagsisimula ang kasinungalingan katulad na lang nitong GMA7 na napatunayan natin na fake news dahil dito nga ang sabi nila, 'di ba, na nag-request or nag-apply daw ng asylum si Pangulong Duterte sa China. Pero ang sabi ng China, walang nag-apply na Duterte na para sa asylum sa China. Pero dito, pag-usapan po natin at panoorin po natin ang pagdating ng mag-ina at kung paano nila iniwasan ng media. Ito po, panoorin po natin. Kamusta ang biyahe, ma'am? Okay, ma'am. Nakatulog ko. Bisaya ba? Bisaya, ma'am. Bisaya, man? Bisaya ko. Ang pakira kayo dun sa Davao. Davao, Santa Cruz, Davao. Hi, Miss Kitty. Naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? Oo, nagtatanong yung isang media. Hindi natin alam kung sino to na media na ito, no? Mainstream media. Naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? Tapos hinawakan yung kamay, yung braso. Huwag ka, siguro, sabi ni, alam na to alam na to ni Kitty na pag hinawakan siya ng nanay niya, huwag kang sumagot-sagot dyan. Mga bias yung mga lintian na yan. Di ba? Tingnan mo. Reaction ni Kitty. Pang Pedro College. Pang Pedro College. Oh, Pang Pedro College, pinag-graduate. Oh, may salita yung pinantik mo. Hello. Hi. Oh, appendix. Hello. Hello. Oh, ampo lang nagyobi sa coach. Ampo lang.
Diba? Yung pagmamahal ng mga OFW sa mga Duterte, talaga naman. Oo, diba? Oh. Doon sa ibang mga politiko, ginagawa ba ng mga Pilipino yun? Hindi. Oo. Duterte lang sa kalam. Diba? Oh, tuloy. Nag-graduate ko sa San Pedro College. Ito, 1985 mo ito ngayon na first Yes, mayor gani siya. pwede po bang a few questions sa inyong dalawa, Kitty and Hanelet? Pwede po bang a few questions sa inyo, Kitty and Hanelet? Oo. Hindi man lang tinawag na ma'am, Hanelet, di ba? Oo. Bastos eh. Sino makakausap sa inyo kung kanya mga asta ninyo, di ba? Oh, pwede ba maka-question sa inyo, Kitty at Hanelet? Hindi mo man lang tawaging ma'am? Oh, Mrs. Hanelet. Oh, di ba? Mga bastos din eh, no? Oh, kaya ito nangyayari. Hinila niya si Kitty. Buti nga sa inyo. Ha? Mga bias kayo, mga lapugo kayo. Eh, oh. Dapat sa inyo talaga, dapat sa inyo hindi na talaga kinakausap. Oo. Kasi wala naman natututunan sa inyo yung tao eh. Oh, puro ka plastic ang kasinungalingan. Di ba? Oo, puro kalokohan. Wala na kayong balitang matino na pinakapakita eh. Di ba? Kaya nararapat lang sa inyo yan. Tuloy. Tapoy lang. Ayun. Ayun, SMNA lang sa kalam. Yan. Dito tayo sa SMNI, mga kapatid. Dahil yung SMNI, wala yung mga binibitawan na kasinungalingan, 'di ba? Kaya nga truth that matters eh, 'di ba? Kaya palakpakan natin ang SMNI dahil siya talaga ang pinagkakatiwalaan ng mga kababayan natin diyan sa Netherlands. Pati yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Oo. Kasi nga hindi bias. Oo. Pinapalabas yung tunay na nangyayari sa Pilipinas. 'Di ba? Nakita nyo naman yung mga mga anchor, mga reporter diyan, no? Sinabihan, sinisigawan nila bias, bias, bias. 'Di ba? So ramdam 'yan ng mga Pilipino. Nakikita ng mga Pilipino kung ano ang pinapalabas nila. Oo. Kasi hindi naman magsasalita yung mga kababayan natin diyan sa ibang bansa, lalo-lalo na dito sa Netherlands ng bias, kung wala sila nakikita. 'Di ba? Tuloy natin dahil SMNA lang ang sakalam. Yun. Pilit na kay bawas sa Gahulan lang wala. Ready lang sa anytime. Natulad kami. Mga ito sa mga dali man. Ay, doon lang pa man. Dito tayo, ma'am. Dito tayo, ma'am, sa medyo malayo kasi maraming mga sumot. Dito tayo. Maraming mga asumot na mainstream media. So, habang nagbabantay po tayo dito sa ICC Detention Center ay nakita nating dumating si Kitty Duterte, yung bunsong anak ni dating Pangulong Duterte. At ngayon nga po nasa likod ko ay andun po sila sa reception center at tinatanong kung maaari silang dumalaw dahil ang information na nakarating sa atin ay kung nakakuha na po sila ng permiso at kung naibigay na yung permiso sa kanila, maaari silang makapasok ngayon. So, ngayon pong around 12:36 ng hapon dito sa ICC Detention Center. Around 12:30 kanina, andun po sila dumating at tinatanong po natin kung makakadalo sila. Medyo hindi sila nagbanggit pero dumiretso po sila dito sa reception at hoping na they could go inside and visit si dating Pangulong Duterte. Ano Ayun po? siya. So, antabayan Ayun si Maris Umali sa likod eh. po natin kung Ayun si Maris Umali. Tingnan nga natin. May iba pang video dito eh. Wait lang Sana yon. Yung maiksi lang. Eto. Ay, hindi yan. Eto, sino to? Wait lang. Sino to? Si Kitty. Iba talaga, no? May kaibigan na si Kitty doon sa sa Dahig, di ba? Yan yung mga dapat pinamahal. Yung nagre-reach out sa mga tao, hindi yung mga piling mga VIP, di ba?
Yung mga ibang mga politiko, anak na yung ibang mga politiko, mga VIP, di ba? Eto, nakikipag-usap sa mga ordinaryong tao. Ayan, oh. Kita nyo yan. O, sabi ni Kitty, anak ng tao ko, mas maganda, mas masarap pa makipag-usap dito kaysa sa mainstream media bias, 'di ba? Oh, tuloy. Oh. Nakita na ako sa Pilipinas. Ayan. Hanapin natin yung kanina, yung napahiya sila. Sana yun? Si SM Reporter, Anton Zero. Ay, ha. Ayan, ha. Oh. Kamusta ang biyahe, ma'am? Okay, ma'am. Nakatulog ko. Oo. Abisaya. Ay, napanood. Wait lang. Napanood natin yan. Sana yung isa? Yung kanina na... Sana yun? Saan na ba? Ito. Ay, Seminay. Kumusta inyong kuwan? Kumusta inyong biyahe, ma'am? Maayo. Kapoy lang. Ayan yan. GMA reporter iniwasan ni Kitty Duterte at Hanilet. SMNA lang sa kalam. SMNA reporter pala yun. Ay, GMA reporter. Umiwas sila Kitty. Ang hinarap nila SMNA. Palakpakan. Dapat lang talaga sa inyo yan. Dapat na sa inyo mga bias kayo eh. Wala na kayong matinong balita na ipinapakita. At samantala, mga kababayan, patuloy ang pagsuporta ng mga kababayan natin Pilipino diyan sa The Hague. Eto. Talagang ako po ay hindi miyembro ng kahit anong organisasyon. Ako po ay ordinaryong Pilipino lamang. Pero po dahil po sa nangyari, parang tawag na po ito ng dugo bilang Pilipino. Yan. Opo, nandito po ako bilang Pilipino, bilang dugong Pilipino. Yan. Opo. Nay. Maraming salamat. Opo. Hindi po tayo titigil, labang po tayo. Salamat. Thank you sa vlog. Opo, ano po salamat. Hindi, please. Wala po nagputo sa akin, buong puso po ito. Kami din. Kami. Malayo din kami. Malayo pa pinanggalingan namin. Yes, ma'am. Ayaw na lang ipalabas. Hayaan mo sila na. Nagano na sila na lang. Hindi po namin kailangan ng bayad. Maganda po ang trabaho namin dito. Yan. Hindi namin kailangan ng ayuda. Correct. Hindi namin kailangan ayuda. May mga halakuhay kami dito. Magmakalawa ng pera ng taong bayan. Yan. Sabi ni Mama Hanilet, sabi niya, marami ang susuporta kay Pangulong Duterte dito at yung mga sinasabi ng mga supporters na pabor sa mga Duterte, hindi pinapalabas ng mainstream media. Kaya ayaw nila makipag-usap sa mainstream media. Magpa-plasma na. Etong mga Duterte, hindi naman mga plastic kasi ito eh. What you see is what you get. Kaya ayaw na makipag-plastikan sa mga mainstream media na yan. Yan. Tuloy-tuloy lang. Mapapauwi rin natin yan si Pangulong Duterte. Dahil nga, ang sabi ng kanyang abogado ay, bakit hindi siya pwedeng umuwi ng Pilipinas? Siya ay illegal na dinitini diyan sa ICC. Dapat lang na siya ay umuwi doon sa kanyang bansa kung saan siya pinanganak. Sabi ng kanyang abogado, mga kababayan. Pero ang tanong, may pag-asa bang makauwi si Pangulong Duterte? Panoorin natin yung sabi ng abogado. Sana ba yung abogado? Ito. Ano yun? Announcements today regarding the composition of the defence team. Obviously, everything that I do is subject to approval by Her Excellency, the Vice President. She has a very important role in this case. She herself is a lawyer. She fully understands the state of the game here in The Hague. And obviously, I'm consulting her on everything that I do. So who will be
forming the defense team? I'm afraid you're going to just have to wait and find out. Oh, I thought you were going to announce I it. know, lots of suspense, but be patient. It is said that she will not announce, only the head of the legal team, but not to preserve the privacy of the rest of the That team. might be the case, but whatever I do is always subject to the approval of my client. All right. But just to Kapal na mukha ng mga reporter no? Oo. Talagang ini-squeezed out nila si Kaufman. Ito nga pala si Nicholas Kaufman. Isa sa mga defense team ni Pangulong Duterte. Pero itong mga media, ini-squeeze out nila talaga. Pinipiga nila itong si Kaufman para makakuha sila ng ibabalita nila. Oy Kaufman, huwag kang magbibigay ng impormasyon dyan sa mga yan. Ha? Oo. Kahit magbigay ka ng impormasyon dyan sa kanila, iba naman ang pinapalabas dyan eh. Iba. Yung pabor sa mga amo nila, ang pinapalabas nila, pero yung pabor sa mga Duterte, hindi naman pinapalabas yan. Tuloy. English pala to, mamaya na ka mag-English. Clarify that it's within the day. Oo. We expect this within I the day. expect it by the end of the week that we'll have some names, yes. All right. But will there be Filipinos? I'm always working with Filipinos, and I anticipate that there will be Filipinos in due course as well. I'm here to constitute primarily the international side of the team, former President Duterte. So are we tapping the services also of the Office of the Legal Counsel? No, there's no need for that. No need. So it's No, I mean, even if this was a legally aided case or a privately funded case, there's no need for the OPCD. I think that's the unit that you're referring to. That's right. They're a very important unit at this court, but they provide logistic assistance, administrative assistance, but they don't provide substantive assistance to any team at the court, whether it be legally aided or privately funded. Okay. Okay, so that will be limited to 3 counsels only, and then a case manager and investigator. That depends Because- on what type of case and what type of funding we're using at the end of the day. What I can say that there are many, many supporters who I'm sure would gladly give out of their own pockets to ensure that the former president will return to the Philippines as soon as possible. Ayun, di ba? Palakpakan. Okay? So, ina-acknowledge niya yung mga supporters. There's a lot of supporters. Okay? And hopefully, nakikita yan ng ICC na talaga naman, kabaliktaran sa mga bintang kay PRRD, yung nakikita nila sa aktwal. Na imbis na magalit ang mga tao, kung totoo yung sinasabi nitong mga demonyo na nasa gobyerno na nagkanulok sa ating Pangulo, di sana walang sumusuportang mga Pilipino kay Pangulong Duterte. Anak ng putya, buong mundo sumusuporta kay Pangulong Duterte. At sa 28 nga, sa Biyernes, magkakaroon ng global rally. Sumama tayo dyan. Malupit yan. Tuloy natin. Bakit makakalabas si Pangulong Duterte? The Vice President was saying a while ago that they will do all means to be able to bring the President back to the Philippines after elections or prior to the elections. Why not? That's his country. What would be That the was where he was legal- born. Why should he not go back? So, I mean, as far as I'm concerned, Di ba? Supalpal kayo, no? Bakit hindi? Diyan sa pinanganak, sa Pilipinas. Bakit mo itatanong yan? Tanga ka ba? he's being illegally detained here, and he should go back to the Philippines as soon as possible. so that will be your route to be able to bring him back? You will be filing petitions or appeals to bring him back to the Philippines. Well, I think you're prior trying to the draw me confirmation. on the chronology on when I'm intending on introducing an application for interim release. Interim release is par for the course at this institution. In nearly every case, an application for interim release is submitted. I'll file it when I feel it appropriate. Okay. Magpa-file si Attorney Nicholas Kaufman ng interim release. So, ibig sabihin, nagpa-file siya ng, kung dito sa atin, aapila na makauwi si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Palakpakan natin yan. Pero ito wala pang date, wala pang panahon. Hindi ko alam kung nag-file na siya o hindi pa, pero at least kahit papaano, nakakarinig tayo ng magandang mga positibo. Positibong mga pananaw, positibong sitwasyon, positibong mga pananalita, di ba? Galing sa isang napakagaling na abogado, international lawyer. When you said that supporters are willing also to help out of their pockets, did people reach out to you also about it? I was making a general observation, Okay.
Alright. Ay, gusto niyang ano eh, no? Oo. Baka yung si Pangulong Duterte nanghihingi sa mga OFW. Oo. Oo. Kasi mamaya, pag sinabi nito ni Kaufman na yes, oo, yung mga Pilipino dito ay handa na mag-ambag-ambag para kay Pangulong Duterte. Oh. Tapos ibabalita na naman yan ng mga mainstream media, mga buwakan ng inang yan, si Pangulong Duterte nanghihingi ng pera sa mga OFW. Ganun yan eh. Oo. Tuloy mo. Nobody has committed yet. You're trying to draw me once again. No. You're trying to draw me once again. Oo. Hinuhuli mo ko, ha? Pinapapasok mo ako sa inyong patibong. Oo. Hindi niyo madadali yan. International lawyer yan. Oo, tuloy. People How was- love the former president. Yan. And I'm sure that People love the former president. Yan. Di ba? Ngayon nakita niyo na sampal sa mga mukha ninyo, ha? Na yung international lawyer, attorney mismo, nagsasabi na si Pangulong Duterte ay mahal na mga tao. Ayun yung maniwala. Kaya mga bulag talaga to mga to, no? they would pay out of their own pockets in order to ensure that he has the proper defense. Is this the first time you've encountered the president also? This particular case only? In this particular case, this is the first time, but I'm experienced here at the ICC and I'm frequently asked to help people who are brought before this institution. All right. How was he yesterday? He's in good spirits, I've told you that right from the start. Sir, we But are he's been- IFW versus Filipino working. Can we do crowdfunding? I'm not going to comment on funding. Yeah, nothing. All right. Sir, you mentioned that as far as you're concerned, the former president is legally detained. So that's your Illegally detained, not legally detained. illegally. Yes, So you and the president were already able to tackle, more details about the case yesterday. well, in the first few days, I'm helping the former president with his humanitarian needs and concerns. I'm helping him settle in here because things at the International Criminal Court do take some time, unfortunately. I wish it was speedier than it was, but it isn't. And so at the present moment in time, I'm concentrating on that aspect, helping him settle in. Alright. So, yun na nga mga As kabayan. far as you're concerned. So, kahit pa paano, nakakasilip tayo ng pag-asa na si Pangulong Duterte ay posibleng makauwi as soon as possible. Yan. Yan ay sabi ni Atty. Nicholas Kaufman. Oo. Kasi yung mapamahala natin sa Pilipinas, wala naman silang balak talaga na iuwi si Pangulong Duterte. Kagustuhan nga nila yun Nadalhin si Pangulong Duterte din sa The Hague. Yan. Alam niyo kung bakit? Talaga naman paulit-ulit natin sinasabi to, Mga tinik ang mga Duterte sa mga pangarap at mga ambisyon ng mga buwakan ng mga diablo ng mga politiko sa Pilipinas. Ayaw nila makabalik ang mga Duterte dahil jeta sila pagka Duterte. Wala silang makukuha, wala silang mapapakinabangan dahil mahigpit ang mga Duterte. Katulad ni Pangulong Duterte nung siya ay presidente. Ang mga kongresista at mga politiko ay hindi makasubi. Di ba? Ganun lang po yun, mga kababayan. Pero magabang-abang po tayo, at least nakarating ng ligtas si Kitty Duterte at Ma'am Hanelet Abansenia diyan sa The Hague, sa Netherlands. At hopefully, magkaroon tayo ng mga positive feedback at positive outcome sa mga susunod na araw para malay natin na makasama na ni Kitty Duterte at ni Ma'am Hanelet Abansenia si Pangulong Duterte pauwi ng Pilipinas. Kaya patuloy po tayo mga kababayan na manawagan, patuloy tayong magdasal. Ipagdasal po natin ang kaligtasan, kalusugan at malinaw na kaisipan ng ating dating presidente na si President Rodrigo Roa Duterte. Dahil hindi natin papayagan na mawala si Pangulong Duterte sa Pilipinas ng ganon-ganon na lang. Diba? Dahil siya ang may pinakamalaking ambag sa lahat ng mga politiko sa Pilipinas, si Pangulong Duterte ang may pinakamalaking ambag dito sa ating bayan. Kaya nga siya binamahal ng taong bayan, di ba? Oo. Iba't ibang panig ng mundo. Alright? So, yan mga kababayan, sa March 28, dadagungdong ang buong mundo. Magkukulay berde ang buong mundo. No? Magkukulay berde dahil babaha ng supporters ni Pangulong Duterte. At yung mga OFW natin, hindi magre-remit. Hindi magre-remit at iyan ay posible na maging dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya. Baka pati yung mga Pilipino na nasa Pilipinas mabwisit,
baka yung mga pera nila sa bangko ay pag-withdrawin na nila. Oo. Para talaga naman, na madala-dala itong gobyernong itong traidor, pinagkanulo yung Pilipino sa ibang bansa, para madala-dala kung bumagsak ng husto ang ekonomiya ng Pilipinas dahil babalik po sa kanila yan. Sa kanila po puputok yan, mga kababayan. But hopefully, kahit papaano, kahit mga demonyo na itong mga nasa gobyerno nating iba, no, magkaroon pa rin sila ng konting, ang tawag dito, konting pagiging makabayan. Yung hindi tinatraidor ang kanyang mga kababayan, di ba? Hopefully, makapag-isip-isip sila at sila na mismo ang gumalaw, para mapauwi si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. You can redeem. You still have a time to redeem yourself, di ba? Iuwi nyo, ibalik nyo si Pangulong Duterte sa Pilipinas, baka humupa. Baka sakasakaling humupa ang galit ng taong bayan sa inyo, Bongbong Marcos Jr. Diba? Pero hanggat kayo, ay nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, at habang kayo ay nilalabag nyo ang batas, yung taong bayan, patuloy kayo niyan na sisigawan, mumurahin, iinsultuhin, hindi kayo mamahalin ng mga Pilipino sa mga style na ginagawa nyo ganyan. Doon lang tayo sa tama. So mga kababayan, patuloy po tayong magbabantay, patuloy tayong maghahatid sa inyo ng mga balita, mga tunay na balita. No? Hindi katulad na nanggagaling sa mainstream media. Tunay na balita, mga kababayan. Tayo ay hindi mga profesional na mga newscaster, reporter, pero ang may pagmamalaki lang natin, hindi tayo nagpapalaganap ng kasinungalingan tulad nila. Di ba? Na sana dapat sila ang mga profesional, sila dapat ang maingat, sila dapat ang hindi nagpi-fake news. Putang ina. Pero sila mismo, sa kanila nang gagaling yung fake news. Mga kababayan, once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Abangan po natin ang mga susunod na update dyan sa Netherlands. Pag-abang kayo sa mga vloggers, kay Master Judea, at sa iba pa, sa Banateros at sa iba pang mga vloggers na sumusuporta sa mga Duterte. Yan, okay? Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Goodbye.